Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong usapin natin sa West Philippine Sea. Sabi ko sa inyo, hindi natin titigilan ito hanggat meron pong balita na meron sa mga stream media ang tungkol dyan sa West Philippine Sea, ilalahad po natin sa inyo at bibigyan natin ng opinion at reaction. At ganun din po yung ating mga allies tungkol sa kanilang mga reaffirmance at yung ating AFP. May maganda po kasing nangyayari sa ating Armed Forces of the Philippines. So bago pong lahat, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members at ganun din po sa mga followers, subscribers at nanonood ng ating videos. Maraming salamat po ulit and may God bless you all. So unahin po natin itong pahayag po ng ating Department of Foreign Affairs diyan po sa GMA News Online. Philippines calls on China to remove illegal structures, cease reclamations in West Philippine Sea. So, tinatawagan po ng Pilipinas ang bansang Chekwa na tanggalin po yung mga illegal na mga istruktura at tigilan na ang reclamation sa West Philippine Sea. O akala ko ba hindi kayo mga agaw ng teritoryo? Ba't nasa loob kayo ng aming West Philippine Sea? Ano karapatan ninyo? Dahil lang sa inyong iginuhit na 10-dash line na walang legality, walang binding sa international law? Di po ba? O tayo paulit-ulit nating sinasabi, meron tayong legality, it is binding. Di ba? Sabi ng UNCLOS, sabi ng The Hague through 2016 arbitral ruling. Ito sinasabi ko sa atin, mga vlog na yung mga pro-China na kapwa natin Pilipino, mag-op-ed kayo. Mukha kayo ng editorial ninyo explaining why do we not have to impose, why do we not have to assert our rights using the 2016 arbitral ruling. Ano ang mali doon sa arbitral ruling inaward sa atin ng The Hague na base na po sa UNCLOS? Di po ba? Ito. Wala po sila wala silang magawa kundi titirahin nila yung mga taong sumusuporta sa ating gobyerno na protektahan, i-assert ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Yun. Pero yung op-ed, wala. Maipaliwanag bakit hindi pwedeng i-implement ang 2016? Wala. Hindi po ba? Eto. The Philippine Department of Foreign Affairs on Thursday called on China to remove illegal structures, cease reclamation, and be accountable for environmental damage in the West Philippine Sea. Mga gago yung mga yan. Kasi nga po, hindi sa kanila. Kaya ginagawa nila ng damage. Di po ba? Kung kanila nga yan, tulad ng sinasabi natin at tulad din na sinabi ng kaibigan natin, kung talagang kanila yan, bakit nila sisirain? Di ba dapat pangangalagaan nila? Iingatan nila? Hindi. Binababoy nila kasi mga baboy po sila. Ayan lang yan. The DFA said in a statement that regular resupply missions to Ayungin Shoal, located within the Philippines Exclusive Economic Zone, are legitimate activities and it will not give prior notification to China. Kasi ang gusto po ng China, magpaalam daw tayo sa kanila bago natin i-resupply yung BRP Ayungin Shoal. Unang-una, bakit kami magpapaalam sa inyo? Kayo nga ang illegal alien dyan. Kayo ang mga illegal tambay dyan sa aming ayungin. It's within our exclusive economic zone. Bakit kami magpapaalam sa inyo? Kumbaga, kami ang nagmamay-ari, kami pang magpapaalam doon sa taong nangangalaga lang ng aming pagmamay-ari. Di ba? Panggagago. Nakita nyo idea, mga kababayan? The Philippines was responding to a statement by the Chinese Foreign Ministry spokesperson, si Mao Ning, yun po yun, regarding the recent resupply mission. Quote, "We are being asked to give prior notification each time we conduct a resupply mission to Ayungin Shoal. We will not do so. The resupply missions are legitimate activities within our EEZ in accordance with international law." Ayun po yung sabi ni DFA spokesperson
Teresita Daza, saludo po sa iyo, ma'am. Ganyan dapat. Matibay na statement. Ganyan din po ang posisyon ng aming unbothered president na si BBM. Ganyan din ang posisyon ng aming magaling na DND chief. Ganyan din ang posisyon ng aming magaling na Philippine Coast Guard Admiral Gaban. Ganon din po ang magaling na AFP chief na si Romeo Browner Jr. Atin yun. Sabi nga ni Grace po o si Senator Pro Tempore Ligarda Hontiveros, atin ang Ayungin Shoal. Ba't kami magpapaalam? Kung magpapaalam kami, ibig sabihin sa amin yun. Caretaker lang namin kayo. Ang tanong, kung caretaker lang namin kayo, bakit pa kami magpapaalam? Di po ba? Gunggong. O ito pa sabi ni Madam Daza, hindi isla kundi low tide elevation ang Ayungin. Malayo ito sa mainland China. Correct. Ha? Tama po yan. According to Daza, the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy vessel permanently stationed in Ayungin in 1999 to serve as a constant Philippine government present in response to China's illegal occupation in 1995 of Panganiban Reef, also known as Mischief Reef. O tingnan nyo, yung Mischief Reef na yan o yung Panganiban Reef, ginawa na po nila ng military base yan, which is inside our exclusive economic zone. O sino ang magnanakaw? Diba? Sino ang illegal? Dapat nga na kayo nagpapaalam sa amin eh. Tama, mali mga kababayan. Diba? The resupply mission 2 and the upkeep of the BRP Sierra Madre are legitimate Philippine government activities in our EEZ and in accordance with international law, particularly enclosed. It is difficult to imagine how these activities could be deemed threatening to China. Tama. Bakit kayo natitreat? Diba? We call on China to remove all these illegal structures, cease reclamation in South China Sea, and be accountable for the damages caused by these illegal activities. The Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of Ayungin Shoal. Correct. Matapang pong sinabi niya yan. No? So, hanggang dyan po, no, mga kababayan, at least, yung ating DFA, ang tapang, DFA Manalo, ang tapang ng opisina mo. Ganyan. Yan ang pro-Pilipino. Atin yan. Tama po. Saludo po, no? Okay? Ito pa, ang sabi nila, ng DFA ulit sa Manila Bulletin. Talagang dadamihan natin ng article para maniwala po kayo. Lalabanan natin ang disinformation campaign ng mga kapwa natin Pilipino na mga pro-China. Ha? Kasi, nilalayo po nilang usapin mga kababayan. Alam nyo kung nasaan ang usapin itong mga to? Ha? Tapos na sila sa confidential fund. Nasaan sila ngayon? Impeachment ni VP Sara Duterte ang naman ang topic nila. At dinadamay pa yung unbothered president ko. Ha? Nasabihin daw bakit nananahimik, hindi tinutulungan si VP Duterte or si Rodrigo Duterte nila. Ano naman pakialam ng unbothered president ko dyan? Problema nyo yan. Kayo ang gumawa ng problema nyo. Kayo ang nag-create. Pinatulan nyo kasi ang Makabayan Black. O dyan po sila nagko-concentrate. Nilalayo po yung issue. Pero tayo, hindi natin tutuy-tigilan. Magbibigay tayo ng constant information sa inyo. Kumbaga, news blackout po to. Wala po eh. No? Tayo po at yung iba po nating mga kasamahan na vlogger, no? Hindi ko po inaangkin ito. Marami po siguro naman kami na hindi natin news blackout itong nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kasi yan ang gustong mangyari ng mga Chekwa. No? Kasi bakit? Tanong lang. Ibabalik ko sa inyo yung tanong yung sinabi ni Presidente Duterte. Pinapalamon ba kayo ng pera ng Chekwa? Kaya may news blackout kayo dito sa West Philippine Sea? Di ba? Tayo hindi. Wala tayong nilalamong pera ng banyaga. No? Ang nilalaman ko kanin. Yung nasaing na po. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ako palalamunin ng pera nitong mga to, bigyan nyo ako trillion of dollars o euros. Ayun ang gusto ko kasi ang lalaki ng palit. Kung meron kayong ganyan, mga 5 trillions, euros or dollars, okay, good. Sige, mag-uusap tayo. Pero kung wala, kayo ang tumigil. Pagtuunan nyo ng pansin ito kasi atin ito. Sabi nga sa isang article, in plain sight.
invasion. Nakikita na natin sila, parang sinasabi pa namin, come on! Pasok lang kayo. Rapin nyo kami. Ganon. Oh, mga gago pala tayo kung ganon tayo. Nasaan na yung katapangan na sinasabi natin na sa manlulupig? Sa manlulupig. Di ba ganon? Yung awit sa lupang hinirang at ang mamatay ng dahil sa'yo? Sa manlulupig, di ka pa aapi. O nilulupig na po tayo. Ano yun? Inaagawan tayo ng karapatan sa ating West Philippine Sea. Diba? O ayan, sabi ng PCG, resupply mission in Ayungin Shoal goes on. It's PH territory. O ayun na po ang sabing matapang ng ating diba? Ng ating matapang na spokesperson, Teresita Daza. Yan, tuloy lang po. Tuloy ang ating resupply mission. At yan din po ang sabi ng DND, ang sabi ng PCG. Tuloy, walang magpapaalam sa China. Laban kung laban. Ganyan. Paano na lang to yung patapangan mga kababayan? Ha? Matapang ang mga Pinoy. Kala nyo, huwag nyong gagalitin ng Pinoy. O ito po, sa GMA News Online, punta naman tayo sa ating unbothered president. Kasi right now, nandito po siya sa California. Pero nandun siya sa Bay Area. Malayo po ako dyan. 12 oras na driving yan. Pero pag eroplano lang po yan, mga 90 minutes, no? 90 to 105. Sabi nyo na kasi. Kaso ang problema, kung ma-delay. Di ba? Siguro kayo pong sumasakay ng mga eroplano, di ba? Naranasan nyo na yung mga long delays, nakakapuro yun. Kakapagod po, mga kababa. Tapos ang daming tao sa airport. Tapos ang lit-lit ng airport. Yung mga domestic airports, ang liliit eh. Lalo na dyan sa San Diego, ang lit-lit. Isa sa magandang airport yung nasa Orange County. Laki. Sa John Wayne Airport, mga kababayan. Laki. Pwede nga matulog eh. Pero ngayon po, ini-improve yung airport dyan sa San Diego, sa Lindbergh. No? Lindbergh. Okay. Ito po. Marcos, Kamala Harris, tackle continued PH US economic defense ties. So, ayan po. President Marcos Jr. and United States Vice President Kamala Harris discussed Manila and Washington's economic and defense cooperation during their meeting on Thursday. This was confirmed by Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez. Quote, yes, continued economic and defense cooperation. Ayun po ang sabi ni Philippine Ambassador. Okay? According to the White House, Marcos and Harris reaffirmed the strength of the alliance between the United States and the Philippines and discuss ongoing efforts to deepen their securitize and expand commercial and economic cooperation. Further, the two officials reiterated their shared commitment to upholding international rules and norms, including in the West Philippine Sea. Yes! Correct. Marcos and Harris also discussed strengthening and broadening economic cooperation bilaterally through the Indo-Pacific Economic Framework. O, ayan po. Ito po ang problema kasi, hindi ko na po babasahin lahat ito, basta ang pinag-usapan po dito is to strengthen, to deepen the economic and defense ties of both countries. Maganda po yan. No, talagang kaalyado ang Amerika. Nagbago na po ang panahon. Huwag na po kayong maniniwala doon sa mga sabi-sabi na ay iiwanan tayo ng US pag dumating yung ganito, yung MDT, hindi ka agad mapapatupad. Iba na po yung panahon ngayon. The time has changed. Kaya nga 'di ba evolving times tayo. Ano ang sabi ng Presidente Biden nila? Ironclad commitment. They ratify it. Isinama na ang Coast Guard, ang mga vessels. 'Di ba? Kung yun noon mabagal sila kumilos, that's politics for them. Pero dito, no? Panghawakan natin. Pinky swear tayo. Di ba? Yung pinky swear, friends forever. Di ba gano'n? Kasi ginagawa ng naratiba na ginagamit pa yung sinabi ni Apo Lakay na noong 1975 na naging speech siya na while you were ganito sa Congress ninyo, kami namamatay na. Iba na po yung panahon ngayon. It was 48 years na po yun, nakalipas na yun. Iba na po ang mga leader. Iba na ang mindset ng leaders. Di po ba? Hindi nila hayaang mamatay ang isang nasyon dahil lang sa kabagalan nila politically, no?
As long as they can save lives and they can help it, they will do it. Huwag nyo na ikumpara yung noon sa ngayon. Di po ba? Ako nagiging positive lang ako, hindi sa kinakampihan ko ang US. Di po ba? Ay kailangan talaga natin magkaroon ng isang kakamping superpower para sa ating dyan, deterrence sa ating mga illegal alien dyan sa West Philippine Sea. Di po ba mga kababayan? Ako gusto ko to. Hindi sa porket na sa Amerika ako ganito. Hindi po. Objective tayo. Our president is looking for more friendship. Pinky swear. Sa mga nasyon. Ayaw natin ng kaaway. Kung ang China lang hindi nang aagaw, hindi nang bubuli sa ating West Philippine Sea, wala tayong issue. Di ba? Wala tayong issue. Saka bakit kami magpapaalam? Meron kaming arbitral ruling. Ayaw nyo lang i-honor kasi talo kayo. Mga bitter kayo. Ganun po ang talunan, bitter. Di ba? Kung silang nanalo, o tayong mag-encroach, di ba ganun din ang gagawin nila? You reverse the table. Di ba? The same thing. Magpipersist din kayo, magpipersist din kami. We will insist, you will insist. O, yun. Di ang magandang gawin na lang, those who are concerned, mag-usap-usap na lang kayo. O ganito, ang South China Sea namin ganito. Can we have a bilateral cooperation that we can also go to your fishing ground, you can go to our fishing, we can do exploration on this? Hindi. Ganid kayo kami nga, payag nga kami, kaso binasura lang ng Supreme Court yung drill cooperation natin, yung paghuhukay dyan sa yan sa karagatan na yan Dahil daw ang constitutional, dapat Pilipinas lang. Siyempre naman, for the benefit of ours, for our interest only, for the Filipino people. At sana kung mangyari yan, na magkakaroon ng oil drilling dyan, hindi iisang pamilya, hindi isang oligarko ang makikinabang. Kung mangyayari yan, babatikusin natin ito. Ang presidenteng ito, kung sino man sila. Diba? Ang nakikinabang, hindi ang sambayan ng Pilipino, kundi iilan lang ng mga oligarko, grupo, ng mga politiko. Hindi po yun. Kailangan natin labanan yan. Kaya natin pinaglalaban itong West Philippine Sea kasi ang laki ng yaman sa ilalim ng tubig na yan at ang dapat makinabang dyan ay ang buong sambayan ng Pilipino mula Batanes hanggang Hulo. Kung ano man po ang magiging kita niyan ng West Philippine Sea, dapat buong Pilipino para sa ating bansa ang makinabang. Hindi ng iilang grupo ang makikinabang o iilang pamilyang oligarko, politiko ang makikinabang. Biruin nyo ang taas-taas ng mga bayad sa kuryente, robbing blackouts o brownouts. Tubig, wala. Ang yaman natin sa kalikasan kasi kontrolado ng iilang grupo, politiko o mga oligarko. Sila ang nagpapasasa, sila po ang lumalamon ng kwarta. Kita nyo? O tayo, nakaganon lang tayo. Di po ba? O eto pa po mga kababayan, Manila Bulletin. O ito na naman. Anong sabi dito? US reiterates ironclad commitment to PH in defending its sovereign rights jurisdiction. O, paano po yan nasabi? Bago lang pong report ito, November 15. The United States has reiterated, inulit-ulit na naman, its ironclad defense commitment to the Philippines in protecting its sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone. This came after meeting between Philippine Defense Secretary Gibo Teodoro and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III Thursday in Jakarta, Indonesia on the sidelines of ASEAN Defense Ministers Meetings Plus. O ayun, inulit-ulit. Di po ba? So yun yung nagsasabi na hindi ka agad yan darating ang US. Yan, hindi. Hindi tayo talaga tutulungan yan kasi mag-uusap pa ang Congress kung tutulungan tayo. Ayan inulit-ulit. Ironclad commitment to defend PH in defending our sovereign rights and jurisdiction. Ngayon, mayroon pong nag-iintriga dyan. Bakit daw, hindi daw kinausap ni President Biden si President Marcos dito sa APEC? Ano naman pakialam ninyo? Issue ba yan? Diba? Kung hindi kinausap ni Biden, hindi. Bakit daw kinausap ang China? Maki-schedule na sila May kanya-kanya pong scheduling yan. Ilang beses na nakausap ni President Biden si President Marcos. Issue pa rin ba sa inyo yun? Ano issue nyo? Explain nyo kung ano issue nyo. Diba? O sabihin, hindi na tayo tutulungan. O bakit? Wala bang karapatan ng US na makipag-usap din sa ibang bansa? Puro Pilipinas na lang? Di po ba? Ano ba foreign policy ng US? Alam nyo ba? Makapagbigay lang kayo ng naratiba, paninira between the two friends. Ganun talaga yata kayo. Kayo ang divisive. Kung sino man po ang nagsabi niyan. Diba? O ito pa. Inquirer. PH, US, vow to accelerate EDCA implementation. O yung EDCA, yung mga galit sa EDCA. Ayoy.
The Philippines and the United States vowed to accelerate the implementation of the Enhanced Defense Cooperation Agreement projects. Si Defense Secretary Judo Tiguoro at yung counterpart niya si John Lloyd Austin o Lloyd Austin III made the commitment during their meeting in Jakarta. Aside from the ironclad commitment to help defend the Philippines dun sa ating territory, ito pa, no, pabilisin, accelerate ang EDCA implementations, yung mga project dyan. Teodoro and Austin also noted the progress of EDCA projects in the country, including the completion of the newly repaired runway sa Basa Air Base sa Florida, Pampanga na i-vlog po natin yan, which is both countries' biggest ever bilateral military project to date. The secretaries highlighted the recent programs the two countries have made to modernize the alliance, enhance interoperability, and address new and emerging challenges. Yun po ang sabi. On this note, they welcome progress in implementing the EDCA, including the recent completion of a 24 million upgrade to the runway Basa Air Base, and pledge to further accelerate EDCA implementation. No? So, siguro, maganda dito. Ilista nyo po yung mga projects na nakapaloob dyan sa EDCA na yan para malaman din namin. No? Next, ito pa po. Philippines, Japan affirm commitment to work closely on East-South China Sea issues. Ayan po. During the meeting of Department of Foreign Affairs, Enrique Manalo and Minister for Foreign Affairs of Japan, Kamikawa Yoko, the two leaders reiterated, inulit na naman, both sides' commitment in various areas of cooperation. Most of them were discussed by President Marcos and Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Manila 2 weeks ago. Nire-reaffirm lang nila kung ano man po yung pinag-usapan ni Prime Minister Kishida at may unbothered President Bongbong Marcos. Yung pong pagtatrabaho nila closely as alliance diyan po sa East and South China Sea. Kasi ang CHECWA, hinaabot din yung East China Sea nila. Ito pa. Ito na, maganda. Punta na tayo sa ating AFP. Ayan. AFP, eyeing more shore drills in Palawan, facing West Philippine Sea. Ay, naku, matutuwa po yung mga taga-Palawan dito. Shout out po sa lahat ng nasa PCSDS, diyan po sa Palawan at sa buong Palawan, no? Kamusta po kayong lahat diyan? Kamusta po ang inyong weather? Yan, no? Armed Forces of the Philippines na more shore drills. Nako. Baka magreklamo dito mga CHECWA. Nek ninyo. The Armed Forces of the Philippines is considering conducting more exercises in the Palawan coastline facing the West Philippine Sea. Ayan po ang sabi ni Colonel Mike Logico, designated spokesperson of this year's Military Services Branch Joint Drills, said after the live fire exercise at Camp Cape Bojedor in Burgos, Ilocos Norte. Nasa Ilocos Norte sila. As we are moving towards more complex operation, it is necessary for us to exercise in the littorals. Ayan po ang sabi niya. Logico said that drills in littorals or shorelines will further improve the interoperability between the country's Army, Navy, and Air Force. When we want to go for joint interoperability, ito po yung kamandag drills nila. Itong ating mga joint operations, no? We have to exercise in an area where all major service components can participate. The only place for us to exercise that really is the littorals. Yung littorals, di ba sinabi na yan sa inyo? Or shorelines. Ayan. We are challenging ourselves by experimenting with other areas in Luzon, and we've been taking a look at other areas in the western side of Palawan. Yung pala yung sinasabi nilang more drillings, di ba? The Philippines currently occupies 9 maritime features collectively known as Kalayaan Island Group in the West Philippine Sea. Sinabi na natin yan sa ating previous vlog, no? Meron diyan yung Pag-asa, Ayungin, no? Ang dami dun hindi ko po matandaan lahat. Kung alam nyo po yung siyam, pakisulat nyo na lang sa comment para mabasa natin, isulat ko na po. Pasensya naman. Ito pa po. Last article natin. Inquirer din. The same yung sa kamandag drills nila, yung joint operation nila, no? AFP, test big guns. Big guns daw. Versus aggressor coming up from sea, up north.
Nandun daw sila sa norte, no? Saan kaya ito? Ilocos Norte. Ay, sa Ilocos Norte. Troops from different units of the Armed Forces of the Philippines on Wednesday staged live fire exercise on the coast of Ilocos Norte, near the country's northwestern tip, simulating defensive actions against an aggressor coming from the sea. Kung sino man po yung mga aggressor na yan. Artillery. Nako, nabubulol ako. Pasensya na po kayo. Artillery fire roar across the Camp Cape Bojidor Military Reservation in the coastal municipality of Burgos, a town in President Marcos' home province and facing both the West Philippine Sea and Taiwan, where China, o baka alam nyo na yung aggressor, where China has increasingly been showing aggressive conduct. Ayan. Dagat, langit, lupa. If they come close to our shores, you will be in the front lines to defend the country. We will prevent them from coming into our land. We should stop them. Yun po ang sabi ni AFP Chief Romeo Browder Jr. Saludo po, sir. The exercises are part of the ongoing joint exercise Dagat, Langit, Lupa, which the AFP started on November 6 and will wrap up tomorrow. Okay, tama naman yan, no? Ang ganda naman, mga kababayan. Kakatakot po, mga kababayan. So yan po, no, yan lang po yung ating maa-update sa inyo sa West Philippine Sea, sa ating defense at yung pag-uusap po, yung reaffirmment ng mga commitment ng ating mga allies tulad po ng US and Japan na nire-reaffirm po ni Lloyd Austin III ang ironclad commitment that they will defend the Philippines pag meron ng gumawa ng mali sa ating dyan sa West Philippine Sea or anything. Ganon din si Vice President Kamala Harris. Economic and defense ties ang pinag-usapan nila ni my unbothered President PBBM. Ganon din ang Japan. Nire-reaffirm kung ano yung pinag-usapan ni PM Kishida at my unbothered President PBBM tungkol sa depensa sa East and South China Seas. At itong AFP, laging handa. Boy Scout. Boy Scout. Di ba? Meron yun. Cub Scout. Boy Scout. Kala nyo, di ko alam yan. Tapos yung ano pa ng, yung alam nyo yung sa handkerchief ng Boy Scout, yung ulo ng karabaw. Di ba? Ganun yun eh. Tapos meron kang mga ano dito, patches. Hanggang first stage lang ako ng Boy Scout. Wala na po kasing pang pondo. Nung bata ako. Tapos yung gupit ko pa, gupit militar, kaya lagi ako nababatukan. Pendong, gago ka, sabi ko. Suntukan na. Ganon po. No? Alam niyo naman tayo nung kabataan natin, batang kalye po tayo, kaya walang TV, walang gadget. Alam niyo yung yung Game & Watch na Nintendo noon, yung maliliit. Ang meron lang yan, yung mga magulang nagtatrabaho sa Subic, Naval Base, mga abroad sa Saudi. Pero kaming mga anak lang ang mga parents namin father ko ay tricycle driver. Nanay ko, papataya wedding. Noong illegal pa yung wedding. Ganun po talaga. Wala tayong magagawa Doon kami sa kalsada, laro. Luksong baka, yung mga girls, luksong tinik. No, yung ano nila, yung ganun-ganon, yung sa goma o kaya lubid, minsan makikisali na lang kami. Hoy, kasali kayo dito. Hindi kami na lang tagahawak, may matatangkad naman kami, sabi. Kasi may mga babae lalakas lumundag nung kanilang Chinese garter. Ang gagaling Paano nalulundag? Minsan nagsisirko-sirko sila. O patintero. Yung ihagis mo yung pamato mo, yung hotchkatch. Ganon, magaling ako dyan. Sa kasyato, magaling ako dyan. Magaling ako mag-triple-double nung yung trumpo, hindi ako ganong magaling dyan. Basagan ng trumpo nun. Tapos yung pako sa trumpo, ikakaskas mo ganun sa simento, papatulusin mo. Ang problema, di ba yung trumpo yung tumatalon-talon? Minsan may tinatamaan. Sugat-sugat. Yung pitsa, alog-alog. Alam niyo yun, pitsa, alog-alog. Text. Mga lahat yan na paglaruan ko sa kalsada. No?
Kaya yan lang po, nakento lang, na-segue na naman natin, napakwento tayo sa inyo. So kayo po, ano pong inyong masasabi, no? So as long as na meron po tayong balita sa West Philippine Sea, sa ating defense, hindi po natin titigilan. Kung sila nandoon sila sa kanilang impeachment, nandoon sila sa kanilang mga confidential fund, no? Eh dito tayo lahat kukunin natin as long na it matters our national interest. This is a matter of national interest kasi inaagawan po tayo ng karapatan. Hindi lang yung pagkuha ng kung ano man yung yaman dyan, langis sa West Philippine Sea, kundi yung karapatan din ng mga mangingisda natin. Isa lang alang natin, yung karapatan ng mga buhay sa ilalim ng tubig, yung environment. Pangalagaan natin kasi binababoy po ng mga Chekwa yan. No? Mga walang hiya, mga baboy, di ba? Dito, kung makikialam man ako, makikisali ako dito sa mga usapin nila, siguro hindi ganun ka-extensive. No? Sasabihin lang natin yung peace natin. Pero dito kasi, napakalaki nitong West Philippine Sea na to, sa atin po yan. Tulungan po natin yung iba na na maipahatid sa inyo na meron pong napakalaking yaman diyan sa West Philippine Sea. At uulitin ko po na sana kung talagang atin pong mahuhukay ang mga yan, hindi po iisang grupo, hindi iisang pamilya, hindi ilang politiko ang makikinabang. Kundi ang dapat ang makinabang ay ang sambayanang Pilipino. Tama na po, kayo po na lumalamon ng pera, kayong mga oligarko, kayong mga politiko. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa pagpapasasa ng yaman ninyo? Ibahagi nyo po yan. It's about time the Filipino people will enjoy the luxury of life. Yung mga mayayamang bansa na ang kinukuhang yaman nila isa langis, tingnan nyo ang buhay nila. Di ba? Ganda. Bigyan nyo ng subsidy ang mga Pilipino. Pagandahin nyo ang infrastruktura, ang edukasyon, ang healthcare services, and any other services that the Filipinos should have enjoyed a long time ago. Kung hindi lang sana na umalis ang Apolacay. No? Nasira because of the continuous division. No? Yung nagsasabing winawatak-watak tayo, watak-watak po talaga tayo. Geographically, look at our country. Watak. Siyempre, mahawa tayo sa ganun. But it's about time. We should change. Hindi. May mga anak talaga. Lahi pa ni Judas talaga. At pwede ba wag niyong idadamay yung aming PBBM, the unbothered president ko, sa mga issue nyo ng impeachment, issue ng confidential fund ninyo? Nananahimik po yun. Nagtatrabaho. Eh kayo, ano ang laman ng utak at bibig ninyo? Nagkakalat kayo ng division. Nagkakalat kayo ng kasinungalingan. Tama na po yan. Ituon ninyo yung pansin ninyo sa tamang issue na kinakaharap ng bansa. Ang plain sight invasion ng mga Chekwa dyan sa ating West Philippine Sea. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.